Ang pagnanakaw sa pawis ng isang ina ay ang pinakamalalang kasalanan. Habang nagpapakasa sa si Doña Carmen sa kanyang mamahaling alak, nakaluhod si Maria sa putikan, yakap ang dalawang anak sa ilalim ng malakas na ulan. Wala kang utang na loob, layas mga patay gutom, sigaw ng Donya. Ngunit sa maliliit na kamay ni Maya, nakakuyom ang isang punit na kwaderno. Hindi po kami basurahan, bulong ni Maria, babangon mula sa abo. Hanggang kailan mananaig ang kasinungalingan bago sumingil ang karma? Huwag kang mag-ilusyon na may utang ako sa iyo, Maria. Kung hindi dahil sa awa ko, baka inuud na ang asawa mo sa kalsada dahil wala kang pampalibing. Kaya huwag mong idahilan sa akin ang sweldo mo dahil kulang pa yang 5 taon mo para mabayaran ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Ang malamig at matalim na tinig ni Doña Carmen ay tila mga punyal na walang awang bumabaon sa dibdib ni Maria. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang panginginig ay hindi dahil sa lamig ng aircon sa malawak na silid, kundi dahil sa matinding pagpipigil. Habang nilulunok niya ang bawat masasakit na salita ng Donya, ang kanyang mga kamay na tadtad ng kalyo at paso ay dahan-dahang pinaplansa ang isang mamahaling bestidang sutla. Tiniyak niya na walang kahit isang gusot na matitira sa damit na isusuot ng kanyang amo, kahit pa ang sarili niyang puso ay labis ng nagugusot at nadudurog. Ang init na nagmumula sa bakal ng plansa ay tila sumusunog na rin sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ng isang hikbing nagbabadyang kumawala. Paano ba lunukin ang sariling dignidad kung ang kapalit nito ay ang tanging pag-asa para mabuhay ang iyong mga anak? Dahan-dahang ibinaba ni Maria ang plansa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luhang kanina pa niya pinipigilan. Humarap siya kay Doña Carmen na kasalukuyang nakaupo sa harap ng isang marangyang salamin, abala sa pagpili ng alahas na isusuot para sa isang salo-salo. Ma'am Carmen, parang awa niyo na po. Panginginig ng boses ni Maria. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa anumang oras. Kahit konting bali lang po sana sa sweldo ko. Kahit pambili lang po ng gamot. Inaapoy po kasi ng lagnat si Leo doon sa kwarto namin. 2 araw na po siyang hindi nakakakain ng maayos. Sa halip na maawa, isang nakakapasong irap ang isinukli ng Donya. Padabog nitong isinara ang kahon ng mga alahas at matalim na tinitigan ng katulong. Bale, ang kapal naman ng mukha mo, Maria. Pagkatapos kitang patirahin dito sa mansyon kasama ng 2 mong palamunin, hihingan mo pa ako ng pera? Tumaas ang kilay ng Donya at sa isang iglap, nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Isang malisyosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang maliit na lalagyan ng singsing at ipinakita itong walang laman. Teka nga, nasaan ang diamanteng singsing ko rito? Ikaw lang ang pumasok sa kwartong ito buong umaga. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Mabilis siyang umiling. Ang kanyang paghinga ay naging paputol-putol sa matinding kaba. Wala po akong kinukuha, ma'am. Diyos ko po, hindi ko po magagawa iyan. Kahit kailan po ay hindi ako nagnakaw sa inyo. Sinungaling. Ang tinig ng Donya ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pag-iinarte at pagmamalaki. Kaya pala humihingi ka ng bale para sa anak mo kasi ibebenta mo sana itong singsing ko. Alam mo bang pwede kitang ipakulong ngayon din? Pwede kong ipatawag ang mga pulis para kunin ka at ipadala ang mga anak mo sa ampunan kung saan hindi mo na sila makikita kahit kailan. Ang salitang ampunan ay gumuho sa buong mundo ni Maria. Nawala ang lahat ng kanyang katwiran. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa makinis na sahig na marmol. Gumapang siya palapit sa Donya at mahigpit na humawak sa laylayan ng mamahaling damit nito. Wag po, ma'am. Wag niyo pong kunin ang mga anak ko. Maawa po kayo. Nagmamakaawa po ako. Wala po talaga akong kinuha. Kunin niyo na po ang lahat ng sweldo ko. Wag niyo lang po kaming ipakulong. Patuloy sa pag-iyak si Maria. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kasakiman ay walang lugar para sa awa.
Isang mabilis at mabigat na palad ang dumapo sa pisngi ni Maria. Ang lakas ng pagkakasampal ay nagpatumba sa kanya sa sahig. Naiwan ang isang nagbabagang hapdi sa kanyang balat. Kasunod ang malansang lasa ng dugo na tumagas mula sa gilid ng kanyang labi. Ang mundo niya ay umikot at ang kanyang pandinig ay tila nabingi sa tindi ng pagkakabigla. Dahil sa kaguluhan, gumising ang 5 taong gulang na si Leo mula sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Umiiyak itong lumabas, nakasunod ang nakatatandang kapatid na si Maya na takot nang makita ni Leo ang ina na nakahandusay sa sahig at dumudugo ang labi. Lumakas ang kanyang yak. Ngunit imbes na yakapin ang anak para patahanin, mabilis na gumapang si Maria palapit kay Leo. Ginamit niya ang kanyang magaspang at kumakalyong kamay upang takpan ng maliit na bibig ng bata. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pinipigilan ang paghikbi nito habang siya mismo ay nanginginig sa takot. Alam niyang ang anumang ingay mula sa kanyang anak ay lalo lamang magpapagalit sa halimaw na nasa kanilang harapan. Ang init ng lagnat ng bata na tumagos sa balat ni Maria ay lalong nagpadurog sa kanyang puso. "Mga buwisit, ang iingay niyo!" Nandidiring sigaw ni Carmen, tinatawag ang mga gwardya. "Ilabas niyo ang mga patay gutom na ito sa pamamahay ko. Ngayon din. At ikaw, Maria, tandaan mo ito. Kapag nalaman kong lumapit ka o nagsumbong kay Roberto, pag-uwi niya galing ibang bansa, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa selda dahil sa pagnanakaw mo." Wala pang 5 minuto, ang mga lumang damit ni na Maria na nakasilid lamang sa mga manipis na plastik ay walang awang inihagis sa labas ng malaking gate ng mansyon. Kasunod nito ay ang marahas na pagtulak sa kanilang tatlo. Ang mabigat na bakal na gate ay sumara. Nag-iwan ng isang tunog na tila nagkandado sa kanilang kinabukasan. Ang kalangitan ay nakisabay sa kanilang pagdadalamhati. Isang malakas na buhos ng ulan ang bumagsak, kasabay ng paminsan-minsang paghiwa ng liwanag sa madilim na ulap. Ang malamig at walang awang patak ng tubig ay mabilis na bumasa sa panginginig nilang mga katawan. Walang masilungan, walang matakbuhan. Nakatayo si Maria sa gilid ng isang malaking kalsada na nagsisimula ng bahain. Mahigpit siyang nakahawak sa kamay ni Maya habang ang kabilang braso ay karga-karga ang nag-aapoy sa lagnat na si Leo. Ang luha ni Maria ay sumama sa agos ng ulan sa kanyang mukha. Sa gitna ng nakakabinging paghampas ng bagyo, naramdaman ni Maria ang mahinang paghila ni Leo sa kanyang basang damit. Ang bata ay nanginginig ng matindi, ang mga labi ay namumutla, at ang mga mata ay halos hindi na maidilat sa tindi ng sakit. "Saan tayo pupunta, inay?" Bulong ng maliit na tinig na yon, isang inosenteng tanong na tila kumitil sa natitirang hininga ni Maria. At habang ang malamig na hangin ng gabi ay pilit nilalabanan ang matinding init na nagmumula sa noo ng kanyang anak, naramdaman ni Maria ang unti-unting pagkawala ng kanyang pag-asa na parang isang kandilang pinatay ng malupit na ulan. Ang bawat hakbang ni Maria sa gitna ng baha ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang puso. Ang bigat ni Leo sa kanyang bisig ay hindi lamang dahil sa timbang ng bata, kundi dahil sa bigat ng kasalanang nararamdaman niya bilang isang ina. Sa bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang mukha, naririnig niya ang boses ni Doña Carmen na paulit-ulit siyang tinatawag na walang kwenta. Sa likod niya, ang 10 taong gulang na si Maya ay tahimik na sumusunod. Pilit pinapalakas ang kanyang mga binti habang buhat ang isang basang plastik na naglalaman ng kanilang natitirang mga gamit. Walang reklamo, walang ingay. Tanging ang tunog ng kanilang mga paang dahan-dahang bumabagsak sa malamig na tubig ang maririnig. Huminto sila sa harap ng isang malawak na bukana sa ilalim ng tulay ng flyover. Isang lugar na puno ng dilim at katahimikan. Ang paligid ay nangingibabaw ang lansa ng kanal at ang amoy ng nabubulok na basura na itinapon ng agos ng ulan. Ang ilaw mula sa mga dumaraang sasakyan sa itaas
ay nagbibigay ng panandalian at nakakatakot na liwanag sa loob ng madilim na kuta. Para kay Maria, ang lugar na ito ay hindi isang silungan, kundi isang libingan ng kanilang dangal. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang malamig na semento ang magsisilbing higaan ng kanyang anak na kasalukuyang nakikipagbuno sa kamatayan dahil sa lagnat. Dahan-dahang inilapag ni Maria ang nanghihinang si Leo sa ibabaw ng ilang piraso ng tuyong karton na nakuha ni Maya sa isang gilid. Ang bawat kilos ni Maria ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang kanyang anak ay gawa sa marupok na bubog na anumang oras ay maaring mabasag. Napansin ni Maria ang panginginig ng mga kamay ni Maya habang sinusubukan nitong itayo ang mga basang karton upang magsilbing harang sa hanging nanggagaling sa kalsada. "Inay, dito na po ba tayo laging titira?" Mahinang tanong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim, naghahanap ng kasagutan na kahit si Maria ay hindi kayang ibigay. Hindi nakasagot si Maria. Sa halip, hinubad niya ang kanyang sariling tuyong blusa na suot niya sa ilalim ng basang jacket at ibinalot ito sa kanyang bunsong anak. Ang kanyang balat ay agad na nakaramdam ng kagat ng lamig, ngunit mas pinili niyang siya ang manginig kaysa makita ang kanyang anak na mas lalong mahirapan. Hinaplos niya ang buhok ni Maya at pilit na ngumiti. Isang ngangiting punong-puno ng pait at pagsisisi. "Pansamantala lang ito, anak. Huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan ng inay." Bulong niya, kahit na ang totoo ay wala siyang makitang anumang liwanag sa dulo ng lagusang kinaroroonan nila. Sa isang sulok ng madilim na ilalim ng tulay, may mga mata na nakamasid sa kanila. Ang mga anino ng iba pang mga taong walang tirahan ay tila mga kaluluwang ligaw na naghihintay ng pagkakataon. Isang matandang lalaki na nakabalot sa maruming kumot ang dahan-dahang tumayo at lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang nito ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Maria. Agad niyang kinuha ang isang maliit at kalawanging kutsilyo na ginagamit niya sa kusina noon, ang tanging sandata na nadala niya sa pagmamadali. Itinago niya ito sa likod ng kanyang likuran, handang pumatay o mamatay para sa kanyang mga anak. Ngunit ang matanda ay huminto sa isang ligtas na distansya. Ang kanyang muka ay tadtad ng mga kulubot ng panahon at hirap. Sa halip na manakit, inilapag nito ang isang maliit at lukot-lukot na piraso ng plastik na nilon sa harap ni Maria. "Gamitin niyo ito para hindi mabasa ang bata. Masama ang hangin dito sa gabi." Paos na wika ng matanda bago dahan-dahang bumalik sa kanyang sariling pwesto sa dilim. Ang munting kabutihang yon mula sa isang estranghero ay lalong nagpaiyak kay Maria. Ang mga taong itinuturing na basura ng lipunan ang may mas malaking puso kaysa sa mga taong nakatira sa loob ng mga mansyong may malalaking gate. Agad na kinuha ni Maya ang nilon at maingat na itinali ito sa mga bakal na poste ng tulay gamit ang kanyang sariling panali sa buhok. Iyon ang kanyang paboritong panali, ang tanging alaala ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nag-atubiling gamitin ito upang masigurong hindi tatamaan ng talsik ng ulan ang kanyang kapatid. Ang munting sakripisyong yon ng kanyang anak ang nagpaalala kay Maria na kailangan niyang magpakatatag. Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan sa ilalim ng tulay ay binabasag lamang ng ingay ng mga sasakyang dumaraan sa itaas. Ang bawat pagyanig ng semento ay tila isang babala. Niyakap ni Maria si Maya sa kanyang tabi, habang ang isa niyang kamay ay nananatiling nakapatong sa noo ni Leo. Biglang naramdaman ni Maria ang isang kakaibang panginginig mula kay Leo. Ang bata ay nagsimulang humingal ng mabilis. Ang kanyang maliliit na dibdib ay tila gustong sumabog sa hirap ng paghinga. Ang init na nanggagaling sa kanyang katawan ay tila naging apoy na handang tumupok sa kanyang maliit na buhay. Nagmamadaling kinapkapan ni Maria ang kanyang mga bulsa, umaasang may naiwan siyang kahit ilang barya para sana
makabili ng kahit isang boteng tubig o isang pirasong gamot. Ngunit tanging mga butas at himulmol ng tela ang kanyang naramdaman. Wala. Kahit isang sentimo ay wala siyang nadala mula sa mansyon ni Doña Carmen. Sa gitna ng kanyang paghihikahos, isang bulto ng anino ang muling gumalaw. Sa malayong bahagi ng tulay, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo malapit sa poste. Hindi kumikilos, tanging ang ningas ng kanyang sigarilyo ang nagbibigay ng maliit na pulang liwanag. Hindi ito isa sa mga taong grasa na kasama nila doon. Ang paraan ng kanyang pagkakatayo ay puno ng kapangyarihan at pagmamanman. Sino ang taong iyon at bakit tila sinusundan sila ng mga matang iyon mula pa sa mansyon? Bago pa man makaisip ng kasagutan si Maria, isang nakakabahalang tunog ang lumabas mula sa lalamunan ni Leo. Ang bata ay nagsimulang mag-atungal ng mahina. Kasunod ang marahas na pag-uga ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay tumirik. Tila ba may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Leo! Leo! Anak! Maya! Gising! Sigaw ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Sa kalsada sa itaas, ang liwanag ng isang sasakyang huminto ay tumama sa mukha ni Maria. Inilalantad ang kanyang hapis na anyo at ang naghihingalo niyang anak sa gitna ng kadiliman. Sa mga sandaling iyon, ang distansya ng buhay at kamatayan ay kasing nipis na lamang ng isang hininga. Ang malawak at marangyang mansyon ng mga Valderrama ay tila isang malamig na kuta ng gabing iyon. Wala ang masayang bati ni Leo sa pintuan at wala ang mabangong amoy ng nilulutong hapunan ni Maria na karaniwang sumasalubong kay Don Roberto pagkatapos ng kanyang mahabang biyahe. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagluluksa, ngunit ang katahimikang ito ay hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa isang malaking kasinungalingang kasalukuyang hinahabi sa loob ng madilim na silid. Narinig ang mahinang pagpihit ng trangka ng pinto nang pumasok si Don Roberto. Bitbit niya ang ilang bag ng mga laruan at matatamis na pasalubong para sa mga anak ni Maria. Sa kanyang isip, muling magliliwanag ang mukha ng mga bata sa tuwa at muling magpapasalamat si Maria nang may kasamang matamis na ngiti. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang kanyang asawang si Doña Carmen na nakaupo sa sofa, nakatalukbong ng mamahaling bandana at tila humihikbi ng mahina. Carmen, anong nangyari? Bakit madilim ang buong bahay? Nagtatakang tanong ni Roberto habang inilalapag ang mga dala niya sa lamesang gawa sa narera. Hindi agad sumagot ang Donya. Sa halip, lalo nitong nilakasan ang kanyang pag-iyak. Isang pag-iyak na tila pinag-aralan ng husto upang makuha ang simpatsya ng sino mang makakarinig. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng kunwaring pait. Roberto, mabuti at dumating ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay dinurog ang puso ko sa loob ng sarili nating tahanan. Simula ni Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig sa husay ng pagganap. Lumapit si Roberto at hinawakan ang balikat ng asawa. Nasaan si Maria? Nasaan ang mga bata? Bakit wala sila rito? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carmen. Maria, huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng babaeng iyan. Roberto, matapos natin silang ituring na parang pamilya, matapos natin silang bigyan ng matitirhan at pakainin, ninakawan niya ako, ninakawan niya tayo. Tila nabingi si Roberto sa kanyang narinig. Ang tiwalang iniingatan niya para kay Maria sa loob ng 5 taon ay tila isang basong kristal na biglang binitawan at nagdurog-durog sa sahig. Ano? Hindi maaari iyon. Kilala ko si Maria, Carmen. Napakabuti niyang tao. Baka nagkakamali ka lang. Nagkakamali? Roberto, nawawala ang diamanteng singsing ko. Yung paborito kong singsing na regalo mo pa sa akin noong anibersaryo natin. At nang harapin ko siya para tanungin ng maayos,
Bigla na lang siyang nag-amok. Tinangkapan niyang saktan ako bago niya kinuha ang mga gamit niya at tumakas kasama ang mga bata sa gitna ng ulan. Patuloy ni Carmen, kasabay ng muling pagbuhos ng kanyang pekeng luha. Hindi ko akalain na sa likod ng maamong mukha na yan ay may nakatagong ahas. Masyado tayong naging kampante, Roberto. Masyado nating binuksan ang pinto natin sa isang taong hindi naman natin kalahi. Napaungol sa dusa si Roberto at napaupo sa silya. Ang mga laruang dala niya para kay Leo ay tila naging mga basura sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking tanga. Sa loob ng 5 taon, naniniwala siya na ang kabutihan ay sinusuklian ng katapatan. Ngunit sa kwento ng kanyang asawa, ang kabutihang yon ay ginamit lamang ni Maria upang makahanap ng pagkakataong makalamang. Bakit hindi mo agad ipinaalam sa mga pulis? Mahinang tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Ayaw ko nang madagdagan pa ang gulo, Roberto. Masakit na sa akin na malaman ang katotohanan. Hayaan mo na silang mabulok sa kung saan man sila magpunta. Ang mahalaga ay wala na ang magnanakaw sa loob ng bahay na ito. Wika ni Carmen habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ng asawa. Pero alam mo, Roberto, hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ako sa takot. Pakiramdam ko ay hindi ako makakatulog ng maayos dito sa bahay dahil sa nangyari. Tumingin si Roberto sa asawa ng may halong pagsisisi. Patawarin mo ako, Carmen. Hindi ko akalain na malalagay ka sa ganitong sitwasyon habang wala ako. Ano ang magagawa ko para gumaan ang loob mo? Dito na lumabas ang tunay na layunin ng Donya. Isang manipis at mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bagaman itinatago niya ito sa likod ng kanyang bandana. Siguro ay kailangan ko lang ng kaunting pampalubag loob. May nakita akong bagong koleksyon ng mga kwintas sa paborito nating tindahan ng alahas. Baka kung magkaroon ako ng bago, makalimutan ko ang pait na iniwan ng singsing na nawala. Bumuntong hila si Roberto. Ang pagod niya mula sa biyahe ay nadagdagan ng bigat ng kalooban. Sige, bukas na bukas ay bibili natin ang anumang gusto mo. Huwag mo na lang munang isipin ang nangyari. Nang umakyat na si Roberto sa itaas upang magpahinga, naiwan si Carmen sa madilim na sala. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang malaking florera na nasa tabi ng pintuan. Sa loob nito, nakatago ang isang maliit na kahon ng sapatos. Nang buksan niya ito, bumungad ang makapal na bungkos ng mga perang papel. Iyon ang mga perang dapat ay sweldo ni Maria sa loob ng mahabang panahon, mga perang kinaltas niya at itinago para sa kanyang sariling luho at utang sa sugal. Kinuha ni Carmen ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa, ang listahan ng mga utang niya sa kasino na nagbabadyang sumingil. Ngumiti siya ng malapad habang tinititigan ng pera. Para sa kanya, ang buhay ni Maria at ang kalusugan ng mga bata ay walang halaga kumpara sa kanyang karangyaan at pangalan sa lipunan. Masyadong kang mabait, Roberto. Masyadong madaling linlangin. Bulong ni Carmen sa hangin. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang diamanteng singsing na sinasabi niyang nawala. Kislap na kislap ito sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Walang anumang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha habang isinusukat muli ang singsing. Sa kanyang isip, si Maria ay isa lamang basura na kailangang itapon kapag hindi na kailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang kakaibang tunog ang naririnig mula sa kusina. Ang tunog ng isang basong nahulog at nabasag. Napatigil si Carmen. Sino ang naroon? Akala niya ay tulog na ang lahat ng mga katulong. Dahan-dahang lumapit si Carmen sa kusina. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Sa dilim, may isang bulto ng tao na nakatayo, nakatingin sa mga piraso ng basag na kristal sa sahig. Sino ang nakakita sa kanyang lihim? At hanggang kailan mananatiling bulag si Roberto
sa katotohanang nasa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ang bawat patak ng dugo sa aking mga daliri ay kulang pa para mabayaran ang buhay ng aking anak. Ito ang tanging bulong ni Maria sa kanyang sarili habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa itaas ng flyover. Hindi ito ang magandang umagang nakasanayan niya sa mansyon, kung saan ang bango ng bagong timplang kape at ang sariwang hangin mula sa garden ang sumasalubong sa kanya. Ngayon, ang hangin ay malapot sa usok ng mga sasakyan at ang amoy ng napanis na basura ang nagpapahirap sa bawat paghinga niya. Tiningnan ni Maria ang kanyang dalawang anak. Si Maya ay mahimbing na natutulog sa tabi ng isang tumpok ng mga sirang gulong, habang si Leo ay nananatiling nakapikit. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Napansin ni Maria ang maliliit na mapulang pantal sa braso ng bata, mga nagniningning na tanda ng panganib na tila mga sumasabog na bituin sa balat ni Leo. Alam ni Maria ang ibig sabihin nito, dengue. Isang sakit na hindi kayang lunasan ng yakap at panalangin lamang. Dahan-dahang tumayo si Maria. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga binti na tila binabarena ng pagod. Kinuha niya ang isang lumang sako na nakita niya sa gilid ng kalsada. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maghanap ng barya sa gitna ng mga itinatapong dumi ng lungsod. Nagsimulang maglakad si Maria sa mahabang kalsada, yumuyuko sa bawat basurahan na madadaanan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malinis at maayos dahil sa paglilingkod sa mga balderrama, ay unti-unti nang nilalamon ng dumi. Sa paghalungkat niya sa isang bunto ng mga plastik, naramdaman niya ang isang matalim na bagay na humiwas sa kanyang palad. Isang basag na bote ng alak. Hindi sumigaw si Maria. Wala siyang karapatang makaramdam ng sakit. Pinanood niya ang pag-agos ng matingkad na pulang dugo mula sa kanyang sugat na humahalo sa itim na uling sa kanyang balat. Pinunasan niya lamang ito sa kanyang maduming palda at muling nagpatuloy. Ang bawat lata ng gatas na kanyang napupulot, ang bawat plastik na bote na may tira-tirang likido, ay katumbas ng ilang sentimo para sa gamot ni Leo. Ang init ng tanghali ay tila isang malaking plansa na dumadagan sa kanyang likuran. Nakikita niya ang mga mamahaling sasakyan na dumaraan. Ang mga salamin nito ay nakasara ng mahigpit upang hindi pumasok ang init at ang tanawin ng kahirapan. Sa loob ng mga sasakyang yon, marahil ay may mga inang katulad niya, ngunit ang tanging inaalala ay kung saan kakain ng tanghalian habang siya ay naglalakad sa gitna ng nagbabagang aspalto para sa ilang pirasong barya. Pagdating niya sa isang junk shop sa kanto, ang amoy ng kalawang at luma ay lalong naging matindi. Inilapag ni Maria ang kanyang sako na puno ng mga pinaghirapang basura sa harap ng may-ari, isang lalaking may malaking tiyan na abala sa pagbibilang ng pera sa ilalim ng isang electric fan. Ito lang, 3 kilo lang ang plastik mo, Maria. At ang mga lata mo, puro yupi na. Reklamo ng lalaki habang tinatimbang ang sako. Ang tunog ng timbangan na tumatama sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Maria. Baka po pwedeng dagdagan niyo kahit konti. Mang Tasyo, may sakit po ang anak ko. Kailangan ko lang po talaga ng pambili ng paracetamol at tubig. Pagmamakaawa ni Maria, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Isang mapait na tingin ang ibinigay ng lalaki. Negosyo ito, Maria. Hindi charity. Ito, 20 pesos. Kunin mo o iwan mo. Inabot ni Maria ang 20 pesos na tila ba ito ay isang gintong kayamanan. 20 pesos. Katumbas ng buong umaga niyang pagbibilad sa araw, ng sugat sa kanyang kamay at ng kanyang natitirang lakas. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinakamalapit na botika. Isang banig po ng paracetamol para sa bata. Wika ni Maria sa tindera. Nang makita ng tindera ang itsura ni Maria, madumi, duguan ng kamay, at nangangamoy basura, ay agad itong lumayo ng bahagya.
25 ang isang banig niyan. Kulang ang pera mo. Kahit 2 piraso lang po, parang awa niyo na. Muling pagsusumamo ni Maria. Binigyan siya ng tindera ng 2 pirasong gamot at ibinalik ang labis na barya. Hawak-hawak ang munting pag-asa. Bumalik si Maria sa ilalim ng tulay. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang hitsura ni Maya na umiiyak habang yakap-yakap ang kapatid. Inay, si Leo po. Ayaw na niyang gumising. Inay, natatakot po ako. Sigaw ni Maya. Mabilis na lumapit si Maria. Ang katawan ni Leo ay tila isang uling na nagbabagas sa init. Ngunit ang kanyang mga labi ay nangingitim na. Nang buksan ni Maria ang bibig ng anak, para painumin ng gamot, isang mahinang ubo ang kumawala kay Leo. Kasabay ng ubong yon ay ang pagdaloy ng malapot at madilim na dugo mula sa ilong at bibig ng bata. Ang dugo ay tumulo sa puting t-shirt ni Leo na tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura. Leo, Leo, anak ko. Hiyaw ni Maria. Niyakap niya ang bata ng buong lakas, ngunit ang katawan ni Leo ay tila isang mabigat na karga na wala ng buhay. Sa itaas ng tulay, narinig ang malakas na busina ng isang sasakyan, isang ingay na tila humihiwa sa katahimikan ng kamatayan sa ibaba. Ang dugong nanggaling sa sugat ni Maria sa kamay ay humalo sa dugong lumabas sa kanyang anak. Isang sumpa ng kahirapan na tila wala ng katapusan. Huwag mong dungisan ang gate ko ng marumi mong mga kamay, Maria. Ang basurang itinapon na, hindi na dapat bumabalik pa. Ang boses ni Doña Carmen na lumabas mula sa intercom sa gilid ng malaking gate ay tila isang kumpas ng kamatayan. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, nakaluhod si Maria sa magaspang at mainit na aspalto. Ang kanyang mga tuhod ay unti-unti nang naluluto sa init, ngunit wala siyang pakialam. Sa kanyang bisig, ang 5 taong gulang na si Leo ay tila isang lantang bulaklak. Walang malay, nangingitim ang mga labi, at ang bawat hininga ay isang mahabang pakikibaka. Ma'am Carmen, parang awa niyo na po. Hiyaw ni Maria. Ang kanyang boses ay paos at basag sa tindi ng pag-iyak. Kahit wag niyo na po akong pabalikin sa trabaho, ayos lang po. Pero pautang naman po kahit pambili lang ng suwero at pang-ospital kay Leo. Mamamatay po ang anak ko, ma'am. Maawa po kayo sa bata. Sa loob ng malamig at mabangong mansyon, nakatayo si Carmen sa harap ng monitor ng security camera. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine habang pinapanood ang makabagbag damdaming eksena sa labas. Walang kahit katiting na habag sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang bawat pagsumamo ni Maria ay tila isang nakakairitang ingay lamang na sumisira sa kanyang hapon. Guardia, ano pang ginagawa niyo riyan? Sigaw ni Carmen sa radyo. Paalisin niyo ang babaeng yan. Nakakasira siya ng view. Sabihin niyo, kapag hindi pa siya umalis, tatawag ako ng pulis at itutuloy ko ang demanda sa kanya sa pagnanakaw ng singsing ko. Lumapit ang 2 lalaking nakauniporme kay Maria. Ang kanilang mga mukha ay bakas ang pag-aalinlangan dahil kilala nila si Maria bilang isang mabuting tao, ngunit ang takot sa kanilang amo ang nanaig. Maria, umalis ka na. Lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mo. Bulong ng isang gwardiya habang pilit na itinatayo si Maria. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Don Roberto. Alam kong tutulungan niya kami. Pagpupumiglas ni Maria. Isang malakas na tunog ng pag-spray ng tubig ang biglang narinig. Mula sa itaas ng pader, binuksan ng isa pang tauhan ang hose ng tubig para basain si Maria at ang kanyang anak. Ang malakas na agos ng tubig ay tumama sa likod ni Maria, nagpapatumbas sa kanya sa sahig habang pilit niyang pinoprotektahan ang katawan ni Leo. Ang tubig na humalo sa pawis at alikabok sa kalsada ay tila isang simbolismo ng kanyang pagkatao sa paningin ng mga Valderrama. Marumi at dapat na hugasan palayo. Umalis ka na, sabi
Sigaw ng gwardiya habang hinihila ang braso ni Maria palayo sa gate. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang lumabas mula sa kabilang bahagi ng subdivision. Ngunit bago pa man ito makalapit sa gate ng mansyon, mabilis itong pinaiwas ng mga gwardiya sa ibang direksyon upang hindi makita ni Maria ang laman nito. Hindi alam ni Maria na sa loob ng sasakyang yon ay ang kanyang Don Roberto na kasalukuyang abala sa isang mahalagang tawag sa telepono. Walang kamalay-malay na ang taong nagligtas sa kanya sa gutom noon ay kasalukuyang nakahandusay sa putikan sa labas ng kanyang sariling gate. Nang mapagod na ang mga gwardya sa pagtulak, iniwan nilang nakasalampak si Maria sa gitna ng kalsada. Ang sikat ng araw ay biglang nagtago sa likod ng makapal at madilim na ulap. Ang langit ay tila hindi na rin matiis ang kawalang katarungan. Isang malakas na buhos ng ulan ang biglang bumagsak. Mabilis na pinalitan ang nakakapapang init ng isang nakakamatay na lamig. Niyakap ni Maria si Leo ng buong lakas. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tumingala siya sa langit. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pighati. Ang kanyang pananampalataya ay unti-unti nang kinakain ng dilim. Bakit, Poet? Bulong niya sa hangin. Bakit ang mga taong masama ang siyang may lahat at ang mga taong nagtatrabaho ng tapat ay ganito ang kinakahantungan? Napatingin si Maria kay Maya na nakatayo sa di kalayuan, basang-basa rin at nanginginig sa takot. Ang bata ay nakatingin sa mansyon ng may kakaibang ekspresyon, isang ekspresyong hindi para sa isang 10 taong gulang. May hawak si Maya sa kanyang bulsa, isang maliit na bagay na matagal na niyang itinatago mula pa noong araw na sila'y palayasin. Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan, nililiwanagan ang mukha ni Maria na dati ay puno ng amo, ngunit ngayon ay tila ba nababalutan na ng isang mapanganib na desisyon. Ang kanyang pagiging martir ay natapos na sa tapat ng gate na yon. Kung kailangang maging masama para mabuhay ang mga anak ko, gagawin ko. Bulong ni Maria sa kanyang sarili habang ang kanyang mga luha ay tuluyan ng sumama sa agos ng ulan. Ngunit bago pa man siya makatayo, isang mabilis na anino ang lumapit sa kanila sa gitna ng bagyo. Isang kamay ang humawak sa kanyang balikat at isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Sino ang dumating sa gitna ng dilim? At ito na nga ba ang huling sandali ni Leo? Ang pagkabata ay isang marangyang bagay na ninakaw na sa akin ng gutom at ulan. Ito ang tanging naiisip ni Maya habang nakatingin siya sa kanyang ina na nakasandal sa malamig na poste ng tulay. Si Maria ay tila isang kandilang paubos na ang mitya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa wala at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang naghihingalong si Leo. Ang bawat patak ng ulan na nananatili sa mukha ng kanyang ina ay hindi na lamang tubig, kundi mga luha ng pagkatalo. Sa edad na 10 taon, alam ni Maya na kung hindi siya kikilos, mawawalan siya ng kapatid at baka pati ina. Dahan-dahang tumayo si Maya. Kinuha niya ang isang basong plastik na itinapon ng isang dumaang sasakyan. Pinagpag niya ang dumi nito at tiningnan ang kanyang sarili sa refleksyon ng isang malaking tubog ng tubig sa kalsada. Ang batang babaeng dati ay laging maayos ang pagkakatali ng buhok at laging amoy sabon ay wala na. Ang nakaharap sa kanya ay isang batang mukhang uling, basang-basa, at may mga matang puno ng determinasyon na hindi nararapat para sa kanyang edad. Inay, dito lang po kayo. Bantayan niyo po si Leo. Ako na po ang bahala. Bulong ni Maya bago hinalikan ang noo ng kanyang kapatid. Hindi na naghintay ng sagot si Maya. Humakbang siya palabas mula sa silungan ng tulay patungo sa gitna ng kalsada kung saan ang daloy ng mga sasakyan ay tila isang mabilis at malupit na ilog ng bakal. Ang bawat busina ay tila isang sigaw na nagtataboy sa kanya. Ngunit hindi siya natinag. Itinaas ni Maya ang kanyang munting basong plastik.
sa tapat ng mga bintana ng mga sasakyang nakahinto dahil sa trapiko. Ang kanyang maliliit na binti ay nangangatog sa tindi ng lamig at ang bawat hakbang niya sa mainit na aspalto na nabasa ng ulan ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga talampakan. "Palimos po. Pambili lang po ng gamot ng kapatid ko," sigaw ni Maya. Ngunit ang kanyang boses ay agad na nilalamon ng ingay ng mga makina at ng malakas na buhos ng ulan. Isang driver ng diip ang sumigaw sa kanya. "Bata, tumabi ka riyan. Gusto mo bang mamatay? Nakaharang ka sa daan." Yumuko lamang si Maya at mabilis na lumapit sa susunod na sasakyan. Isang bintana ang dahan-dahang bumaba. Isang ginang na nakasuot ng alahas ang tumingin sa kanya ng may halong diri. Kumuha ito ng isang barya at inihagis ito sa labas. Ang barya ay tumalsik sa gitna ng kalsada, malapit sa gulong ng isang mabilis na rumaragasang truck. Walang takot na tumakbo si Maya patungo sa gitna para makuha ang barya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang mahawakan niya ang piso, naramdaman niya ang init nito, isang init na hindi mula sa araw, kundi mula sa pagkakataong mabuhay ang kanyang kapatid. Dinala ni Maya ang barya sa ilalim ng liwanag ng poste ng kalsada. Pinunasan niya ang dumi sa pisong nakuha gamit ang dulo ng kanyang basang damit. Siniguro niyang malinis ito bago niya ito inilagay sa loob ng kanyang baso. Ang munting kilos na iyon ay nagpapakita na kahit sa gitna ng dumi, ang disiplina at dangal na itinuro sa kanya ni Maria ay nananatili. Sa bawat sasakyang dinadaanan niya, tila ba isang pader ang humaharang sa kanya. Ang mga tao ay iabala sa kanilang mga cellphone, nakasandal sa malalambot na upuan at walang pakialam sa maliit na batang namamalimos sa gitna ng panganib. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman ni Maya ang isang bagay na mabigat sa kanyang dibdib, ang maliit na kwadernong nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ito ang lihim na sandata na nakuha niya mula sa basurahan ni Doña Carmen noong huling araw nila sa mansyon. Alam ni Maya na ang kwadernong ito ang susi, ngunit natatakot siyang gamitin ito. Sana maniwala siya. Sana makita niya kami. Bulong ni Maya habang nakatingin sa isang malaking billboard ni Don Roberto sa di kalayuan, kung saan ang mukha ng Don ay tila ba nakatingin ng may pagkalinga sa buong lungsod. Isang malakas na tunog ng pagpreno ng isang dambuhalang truck ang biglang umaling-aungaw sa buong paligid. Ang mga gulong nito ay naglabas ng usok habang pilit na humihinto para hindi masagasaan ang maliit na bulto ni Maya na nasa gitna ng kalsada. Ang batang babae ay tila estatwang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang ang dambuhalang bakal ay huminto. Ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha. Sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng isang itim na sasakyang kakatapos lang umiwas sa trapiko, may isang lalaking nagising mula sa kanyang pagkakaidlip dahil sa biglaang paghinto ng kanilang sasakyan. Ibinaba niya ang salamin at tumingin sa labas. At doon, sa gitna ng ulan at usok, nakita niya ang isang batang babaeng may hawak na plastik na baso. Isang batang mukhang pamilyar sa kanyang gunita. Si Don Roberto ay tila napatigil ang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na bata na tila ba isang multo mula sa kanyang nakaraan. "Maya?" Bulong ni Roberto, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at gulat. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto ng kanyang sasakyan, isang malakas na sigaw mula sa driver ng truck ang muling narinig at ang trapiko ay nagsimula nang gumalaw ng mabilis. Itinatago ang maliit na bulto ni Maya sa gitna ng malalaking sasakyan. Hindi maaaring ang batang ito ang magnanakaw na sinasabi ni Carmen. Ang mga mata niya ay hindi puno ng kasalanan, kundi ng napakalalim na sugat. Ang bulong na ito ni Don Roberto ay tila isang pag-amin sa kanyang sariling pagkakamali, habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan.
Ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin, lumilikha ng mga guhit na tila mga luhang dumadaloy sa mukha ng lungsod. Sa gitna ng nagngangalit na trapiko sa ibabaw ng tulay, nakita niyang muli ang maliit na bulto ni Maya, marumi, basang-basa, at nanginginig, habang pilit na iniaabot ang isang plastik na baso sa mga bintana ng sasakyan. "Senyor Roberto, delikado po! Huwag kayong bababa!" Sigaw ng kanyang driver nang makitang pilit na binubuksan ng Don ang pinto ng sasakyan. Ngunit hindi nakinig si Roberto. Ang bawat busina ng mga naiipit na sasakyan ay tila mga hiyaw ng kanyang budhi. Humakbang siya palabas sa gitna ng kalsada, hinahayaang mabasa ang kanyang mamahaling Amerikana ng maruming tubig ulan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila isang paalala ng kanyang kapabayaan. Nilakad niya ang pagitan ng mga dambuhalang sasakyan, hinahanap ang maliit na batang kanina lang ay tila isang aninong naglalaho. "Maya, Maya anak," tawag ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng lamig at takot. Sa dulo ng isang truck, nakita niya ang bata. Si Maya ay nakayuko. Pinupulot ang isang baryang nahulog sa putikan. Nang marinig nito ang pamilyar na boses, dahan-dahang tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap ng kabataan ay tila ba naging mga tuyong balon na ng pighati. "Senyor, Senyor Roberto?" Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa hagupit ng hangin. Nabitawan ni Maya ang kanyang plastik na baso. Ang mga barya na kanyang pinaghirapan buong araw ay kumalat sa aspalto, ngunit hindi na niya ito tiningnan. Sa halip, sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahan siyang lumapit kay Roberto. Ang bata ay tila nakalimot sa kanyang kalagayan. Ang kanyang unang instinct ay ang ipakita ang paggalang na itinuro sa kanya ni Maria. Inabot ni Maya ang kamay ni Roberto. Kahit na ang kanyang maliit na palad ay puno ng dumi at kalawang mula sa kalsada, dahan-dahan niya itong idinikit sa kanyang noo. Ang munting kilos ng pagmamano sa gitna ng bagyo at kalsada ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Roberto. Paano ang isang batang pinalayas bilang magnanakaw ay magagawa pa ring magpakita ng ganitong uri ng dangal? "Diyos ko, Maya, anong nangyari sa inyo? Nasaan ang inay mo?" tanong ni Roberto habang hinahawakan ang malamig na mukha ng bata. Nagsimulang humikbi si Maya. Ang kanyang mga luha ay sumasama sa agos ng ulan sa kanyang pisngi. "Senyor, akala po namin ay galit kayo sa amin. Sabi po ni Ma'am Carmen, ipakukulong niyo raw po kami kapag bumalik kami sa mansyon. Wala po kaming ninakaw, senyor. Pangako po, wala po." Ang bawat salita ni Maya ay tila isang sampal sa mukha ni Roberto. Naalala niya ang mga kwento ni Carmen, ang mga pekeng luha ng kanyang asawa, at ang sarili niyang kabilisan sa paghusga. Napagtanto niyang ang bawat segundo ng kanyang pananatili sa loob ng mainit at komportableng mansyon ay katumbas ng bawat segundo ng pagdurusa ng pamilyang ito sa kalsada. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako," bulong ni Roberto. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Hindi alintana ang dumi na lumilipat sa kanyang mamahaling damit. "Nasaan ang inay mo? Dalhin mo ako sa kanya." Umiling si Maya ng marahas. Ang kanyang muka ay nabalot ng matinding takot. Itinuro niya ang madilim at mabahong bukana sa ilalim ng tulay. "Nasa ibaba po sila, senyor. Si Leo. Ayaw na po niyang gumising. Marami na pong dugo ang lumalabas sa ilong niya. Tulong po, Senyor Roberto. Huwag niyo pong hayaang mamatay ang kapatid ko." Ang salitang mamatay ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Roberto. Hindi na siya nag-atubili. Binuhat niya si Maya at mabilis na tumakbo patungo sa gilid ng flyover, bumababa sa madulas at maputik na hagdan patungo sa ilalim ng tulay. Habang papalapit sila sa madilim na sulok, nakita ni Roberto ang isang bulto ng babaeng nakaluhod sa gitna ng mga karton. Si Maria ay tila isang estatwa ng pighati
Yakap-yakap ang maliit na katawan ni Leo na tila ba sinusubukan niyang ibigay ang sarili niyang buhay sa anak sa pamamagitan ng init ng kanyang katawan, ang amoy ng lansa, ang tunog ng patak ng tubig mula sa tumutulong semento ng tulay, at ang hikbi ng isang inang nawawalan na ng pag-asa. Ito ang impyernong hindi inasahan ni Roberto na makikita sa ilalim ng kanyang sariling lungsod. "Maria!" sigaw ni Roberto. Napatingala si Maria. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila ba tanggap na niya ang malupit na tadhana. Nang makita niya si Roberto, hindi pa sasalamat ang nakita sa kanyang mukha, kundi isang matinding galit at kawalan ng tiwala. "Bakit po kayo narito?" Mahinang tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Para po ba kunin ang natitirang buhay sa amin? Para po ba ipakulong kami sa kasalanang hindi namin ginawa?" Bago pa man makasagot si Roberto, isang nakakapanghilakbot na tunog ng paghingal ang kumawala sa mga labi ni Leo. Ang bata ay nagsimulang mangisay. Ang kanyang mga mata ay tumitirik, habang ang itim na dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanyang bibig. "Leo, ang anak ko!" hiyaw ni Maria. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Roberto ang bigat ng isang buhay na nakasalalay sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng kadiliman ng galing ilalim ng tulay, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Magagawa ba niyang itama ang lahat bago tuluyang bawiin ng langit ang hininga ng inosenteng batang ito? Ang impyerno ay hindi lamang matatagpuan sa kabilang buhay. Ito ay nasa ilalim ng mga kalsadang dinadaanan natin araw-araw, nakatago sa likod ng ating kawalang malasakit. Ang bawat hininga ni Don Roberto sa ilalim ng tulay ay tila paglunok ng asuge. Ang amoy ng nabubulok na basura, ang lansa ng kanal, at ang halumigmig ng semento ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit ang mas masakit ay ang tanawin ng kanyang barong Tagalog na unti-unting nadudungisan ng putik habang nakaluhod siya sa harap ni Maria. "Huwag niyo siyang hawakan. Layas. Ipaubayan niyo na ang huling hininga ng anak ko sa akin." Iyang hiyaw ni Maria ay tila isang sugatang hayop na pilit pinoprotektahan ang kanyang anak. Ang kanyang mga kuko ay madumi, ang kanyang mukha ay hapis, at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na hinaluan ng matinding pighati. Hindi pinansin ni Roberto ang pagtataboy ni Maria. Sa halip, marahan niyang hinawakan ng malamig at nangangatog na balikat ng babae. "Maria, makinig ka. Wala na tayong oras. Mamatay si Leo kung magpapatuloy ang pride nating dalawa. Hayaan mo akong itama ang pagkakamali ko. Hayaan mong iligtas ko ang anak mo." Tila nabasag ang pader sa loob ni Maria nang marinig ang pangalan ng kanyang anak. Tumingin siya kay Leo. Ang batang dati ay napakasigla. Ang batang tanging kayamanan niya. Ngayon ay tila isang manipis na anino na lamang na unti-unting binubura ng kadiliman. Sa isang iglap, binuhat ni Roberto ang bata. Ang mamahaling tela ng kanyang suot ay agad na nabahira ng madilim at malapot na dugo na lumabas mula sa ilong ni Leo. Ngunit hindi man lang kumurap ang Don. "Maya, sumunod kayo sa akin. Takbo!" Sigaw ni Roberto habang mabilis na umaakyat sa maputik na hagdan patungo sa kanyang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon ay tila isang malupit na paalala sa marangyang buhay na iniwan nila. Nakaupo si Maria sa dulo ng upuan, hindi makasandal dahil sa dumi ng kanyang damit, habang nakapatong si Leo sa kanyang kandungan. Si Maya ay nakakuyom ang mga kamay sa tabi ng kanyang ina, tahimik na nagdarasal habang ang kanyang mga luha ay tumutulo sa mamahaling leather seat ng sasakyan. "Bilisan mo! Suwayin mo lahat ng traffic lights. Ngayon din!" Utos ni Roberto sa kanyang driver. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hinaluan ng desperasyon. Tumingin si Roberto sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na lumalabo. Naalala niya si Carmen, ang kanyang asawa, na kasalukuyang marahil ay nagpapahinga sa malambot na kama, ang asawang nagtaboy
Sa mga taong ito, sa gitna ng bagyo, isang matinding puot ang bumuo sa kanyang dibdib, isang puot na mas mainit pa sa lagnat ni Leo. Pagdating sa St. Jude Medical Center, ang pinakamarangyang ospital sa lungsod, agad na bumukas ang mga pintuan. Ang mga nurse at gwardiya ay mabilis na lumapit nang makita ang sasakyan ni Don Roberto. Ngunit sandali silang natigilan nang makita ang itsura ng mga pasahero nito. Isang duguan at maduming babae na may bitbit na naghihingalong bata. Emergency? Tawagin niyo ang pinakamagaling na pediatrician. Ngayon din, hiyaw ni Roberto habang mabilis na inililipat si Leo sa isang stretcher. Nais sana ng mga gwardiya na pigilan si Maria dahil sa dumi nito. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Roberto ang nagpatahimik sa kanila. Ang sino mang humarang sa kanila ay ituturing kong kaaway ko. Intindihin niyo iyan. Habang itinatakbo si Leo patungo sa ICU, naiwan si Maria at Maya sa gitna ng malawak at kumikinang na hallway. Ang bawat tao na dumaraan ay tumitingin sa kanila nang may halong pandidiri at pagtataka. Pakiramdam ni Maria ay isa siyang duming pilit na isinisiksik sa isang malinis na mundo. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, ang dugong nanggaling sa kanyang sugat at ang dugong galing kay Leo ay tuluyan ng natuyo na tila isang mapa ng kanilang pagdurusa. Lumapit si Roberto sa kanila, dala ang isang basong tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Maria, Maya, magtiwala kayo. Gagawin ng mga doktor ang lahat. Tumingala si Maria kay Roberto. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang nakakabasag pusong kawalan ng katiyakan. Senyor Roberto, kung mamatay po ang anak ko, magagawa niyo po bang ibalik ang buhay niya gamit ang lahat ng pera niyo? Magagawa niyo po bang burahin ang bawat gabi na umiyak si Maya dahil sa gutom habang ang asawa niyo ay bumibili ng bagong bag? Hindi nakasagot si Roberto. Ang bawat salita ni Maria ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanyang kayamanan ay walang silbi kung hindi nito kayang bayaran ng isang pusong nadurog ng kawalang katarungan. Isang nurse ang lumabas mula sa ICU. Ang kanyang mukha ay seryoso at maputla. Senyor Roberto, kailangan po namin ng pirma niyo. Ang bata. Kailangan siyang isailalim sa isang maselang operasyon. Pero malabo na po ang tsansa niya kung hindi tayo makakakuha ng tamang grupo ng dugo sa loob ng isang oras. Anong dugo ang kailangan? Mabilis na tanong ni Roberto. O negative po. Napakadalang nito at wala po kaming stock sa ngayon dahil sa dami ng mga pasyenteng may dengue sa lungsod. Sagot ng nurse. Natahimik ang buong paligid. Ang tibok ng puso ni Maria ay tila tumigil. Alam niyang wala siyang kakilalang may ganoong dugo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang itinaas ni Roberto ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Kunin niyo ang dugo ko o negative ako. Wika ni Roberto. Ang kanyang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Napatingin si Maria sa kanyang dating amo. Ang taong pinaglingkuran niya, ang taong kinamuhian niya sa loob ng ilang oras, ay siya palang may hawak ng susi para sa huling hininga ng kanyang anak. Ngunit sapat na nga ba ang dugo ni Roberto para hugasan ang lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya? O huli na ang lahat para sa munting anghel na si Leo? Ang bawat patak ng dugo ko ay hindi sapat para hugasan ang kasalanan ng aking asawa. Ito ang tanging naiisip ni Don Roberto habang nakahiga siya sa puting kama ng ospital. Ang karayom ay nakatusok sa kanyang ugat at ang kanyang dugo ay dahan-dahang dumadaloy patungo sa isang supot na magliligtas sa buhay ni Leo. Ang lamig ng alkohol at ang amoy ng gamot sa paligid ay tila nagpapalinaw sa kanyang isipan. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Maria sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader at ang kanyang mga mata
ay nakapikit sa sobrang pagod. Sa tabi niya, si Maya ay nakayuko. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang basang damit. Nang matapos ang pagkuha ng dugo, dahan-dahang bumangon si Roberto. Pakiramdam niya ay bahagyang umiikot ang kanyang paningin, ngunit mas matindi ang pag-ikot ng kanyang konsensya. Lumapit si Maya sa kanya. Ang bata ay dahan-dahang tumayo at lumapit ng may pag-aalinlangan. Senyor Roberto, salamat po sa pagliligtas sa kapatid ko, bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni ng ibon sa gitna ng malawak at tahimik na hallway. Walang anuman, Maya. Ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo, sagot ni Roberto habang hinahaplos ang buhok ng bata. Dito na dahan-dahang inilabas ni Maya ang isang maliit at basang kwaderno mula sa kanyang bulsa. Ang mga pabalat nito ay punit-punit na at ang mga pahina ay kumapit sa isa't isa dahil sa ulan. Inabot niya ito kay Roberto nang may panginginig ng kamay. Nakita ko po ito sa basurahan ni Ma'am Carmen bago po kami palayasin. Akala ko po ay mahalaga ito, kaya itinago ko. Dito po nakasulat ang lahat, wika ni Mayan. Kinuha ni Roberto ang kwaderno. Sa unang tingin, tila ba isa lamang itong lumang listahan ng mga gastusin sa bahay. Ngunit habang binubuklat niya ang bawat pahina, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa tindi ng galit. Ang bawat pahina ay naglalaman ng sulat kamay ni Carmen, mga listahan ng mga mamahaling bag, sapatos at mga utang sa kasino na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang mga tala sa tabi ng mga halagang ito. Maria, 5,000 piso, kaltas para sa nasirang baso. Maria, 10,000 piso, bawas dahil sa utang na loob. Maria, buong sweldo, pambayad sa interes ng utang sa Diamond Casino. Napahawak si Roberto sa kanyang ulo. Ang bawat salitang nakasulat sa kwaderno ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Sa loob ng 5 taon, naniniwala siya na si Maria ay tumatanggap ng sapat na sweldo at benepisyo. Ngunit ang katotohanan ay tila isang aliping walang bayad ang turing ng kanyang asawa sa babaeng kasalukuyang natutulog sa sahig ng ospital dahil sa gutom. Sa huling pahina ng kwaderno, nakita ni Roberto ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit. Isa itong resibo mula sa isang kilalang sanglaan sa lungsod. Ang petsa ng resibo ay noong araw bago pinalayas si Maria. Ang nakalagay na item? Isang diamanting singsing na may disenyong kapareho ng sinasabi ni Carmen na ninakaw ni Maria. Diyos ko! Carmen, anong ginawa mo? Bulong ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding pagkasuklam. Hindi lamang pagnanakaw sa sweldo ang ginawa ng kanyang asawa. Sinadya nitong sirain ang dangal ni Maria. Ipakulong ito at itapon sa kalsada upang pagtakpan ang sarili nitong mga utang at kasalanan. Ang bawat patak ng pawis ni Maria sa loob ng 5 taon ay ginamit ni Carmen para lamang sa kanyang mga luho. Napatingin si Roberto kay Maria. Ang babaeng ito ay nagtiis ng gutom, pambabastos at kawalang katarungan ng walang reklamo para lamang maprotektahan ang kanyang mga anak. At siya, bilang Panginoon ng bahay, ay naging bulag at bingi sa bawat hikbi at hirap nito. Biglang tumunog ang cellphone ni Roberto sa loob ng kanyang bulsa. Isang notification mula sa kanyang bank account. Notification: a purchase of 250,000 piso was made at Elite Jewelry Boutique using card ending in 8804. Iyon ang extension card ni Carmen, habang ang bata ni Maria ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang huling hininga, habang ang dugo ni Roberto ay kasalukuyang dumadaloy sa katawan ni Leo. Ang kanyang asawa ay abala sa pagbili ng mga alahas na tila ba walang nangyaring trahedya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Roberto. Ang kanyang galit ay hindi na sumisigaw, kundi naging isang malamig at matalim na desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono
at tinawagan ang kanyang personal na abogado at ang kanyang chief of security. Ihanda niyo ang lahat ng records ng bank accounts ni Carmen. Gusto kong i-freeze ang lahat ng credit cards niya sa loob ng 5 minuto. At isa pa, tawagan niyo ang sanglaan sa Greenview. Sabihin niyo, parating ang mga awtoridad para kunin ang isang diamanteng singsing. Ibinaba ni Roberto ang telepono. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat. Tumingin siya kay Maria na nagising dahil sa kanyang boses. Ang babae ay tumingin sa kanya nang may halong takot, ngunit mabilis itong pinalitan ni Roberto ng isang mahinang hawak sa kamay. Maria, hindi ko maibabalik ang 5 taong kinuha sa'yo, pero pangako ko, sa gabi ring ito, hihinto na ang pag-ikot ng mundo ni Carmen sa paraang hindi niya malilimutan. Isang nurse ang biglang tumakbo palabas mula sa ICU. Ang kanyang muka ay puno ng kaba. Senyor Roberto, si Leo po. Tumitigil ang tibok ng puso niya. Kailangan namin ng karagdagang supply ng dugo, pero hindi pa dumarating ang galing sa kabilang ospital. Ang mundo ni Roberto ay tila tumigil. Ang kwaderno ng kasalanan ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang mga pahina nito ay bumukas sa listahan ng mga utang ni Carmen. Habang sa loob ng ICU, ang tunog ng monitor ay nagsimulang maglabas ng isang mahaba at nakakapangilabot na tono. Ang bawat pintig ng puso ay tila isang huling hiling na pilit binabawi ng tadhana sa gitna ng malamig na silid ng ospital. Ang matinis at mahabang tunog mula sa monitor sa loob ng ICU ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa isang iglap, ang mga nurse at doktor ay nagtakbuhan papasok sa silid ni Leo. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto at ang mabilis na utos ng mga doktor ay nangingibabaw sa buong lugar. Clear! Sigaw ng doktor habang inihahanda ang mga defibrillator paddles. Mula sa labas ng salamin na pader, nakita ni Maria ang katawan ng kanyang anak na marahas na tumataas at bumabagsak sa bawat kuryenteng ibinibigay ng mga doktor. Sa bawat pag-alon ng katawan ni Leo, tila ba nadudurog din ang bawat bahagi ng pagkatao ni Maria. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib. Pilit na hinahanap ang hiningang tila ninakaw din sa kanya. Leo, huwag anak. Huwag mong iwan ang inay. Bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng bagyo. Lumapit si Don Roberto. Ang kanyang muka ay maputla dahil sa kakulangan ng dugo pagkatapos ng kanyang donasyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa bata. Hawak-hawak niya ang kanyang cellphone kung saan muling pumasok ang isa pang notification. A purchase of 180,000 pesos was made at Vitan Leather Goods using card ending in 8804. Ang bawat sentimong ginagastos ni Carmen sa mga sandaling iyon ay tila isang sampal sa naghihingalong bata sa loob ng ICU. Ang kontras ng karangyaan ng kanyang asawa at ang kamatayan ng anak ni Maria ay nagdulot ng isang matinding pait sa lalamunan ni Roberto. Doktor, ano pang kailangan niyo? Hiyaw ni Roberto nang lumabas ang isang nurse para kumuha ng karagdagang supply ng gamot. Bakit hindi pa dumarating ang dugo mula sa kabilang ospital? Senyor Roberto, kailangan po namin ng sariwang platelets. Ang dugo po ninyo ay nakatulong, pero ang bata ay nawawalan na ng abilidad na mag-clot. Nagkakaroon na po siya ng internal bleeding sa kanyang mga baga. Paliwanag ng nurse bago muling tumakbo papasok. Hindi na nag-isip si Roberto. Hinawakan niya ang braso ng isang dumaang nurse. Kunin niyo pa ang dugo ko. Kunin niyo lahat ng kailangan niyo. Huwag niyo lang hayaang mawala ang bata. Pero senyor, mahina na po kayo. Maaari po kayong himatayin o magkaroon ng komplikasyon. Babala ng nurse. Wala akong pakialam sa buhay ko. Ang batang iyan ang biktima rito. Kunin niyo ang dugo ko. Ngayon din. Ang utos ni Roberto ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan.
Habang muling sa ilalim sa pagkuha ng dugo si Roberto sa isang silya sa labas ng ICU, tumingin siya kay Maya na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang bata ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor sa loob ng ICU. Tila ba sinusubukan niyang gamitin ang sarili niyang lakas para patibukin ang puso ng kanyang kapatid. Maya, lumapit ka rito, tawag ni Roberto sa mahinang boses. Lumapit ang bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Senyor Roberto, mamamatay po ba si Leo? Hindi, Maya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Pangako. Wika ni Roberto habang dahan-dahang dumadaloy ang kanyang dugo sa tubo. Maya, gusto kong tandaan mo ito. Ang kwadernong ibinigay mo sa akin, iyon ang magiging katarungan nyo. Hindi ko hahayaang masayang ang bawat luhang ibinuhos nyo. Sa loob ng ICU, ang tunog ng monitor ay biglang nagbago. Ang mahaba at matinis na tono ay napalitan ng isang mahina at mabagal na pintig. Ang doktor ay tumigil sa pagpump sa dibdib ni Leo at dahan-dahang ibinaba ang mga kagamitan. Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Ang kanyang mga palad ay idinikit. Sa malamig na ibabaw nito, nakita niyang hinarap ng doktor ang kanilang direksyon. Ang mukha nito ay puno ng pagod at ang paraan ng paghinga nito ay tila nagdadala ng isang balitang hindi kayang tanggapin ng sino mang ina. Dahan-dahang lumabas ang doktor mula sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila umaalingaw-ngaw sa buong hallway. Bawat tunog ay tila isang hatol. Huminto siya sa harap ni Maria at Roberto na kasalukuyang pilit na tumatayo kahit nahihilo. Inalis ng doktor ang kanyang maskara. Ang kanyang mga mata ay seryoso at ang kanyang labi ay nanginginig ng bahagya habang tinitingnan si Maria. Mrs. ang inyong anak. Bitin na wika ng doktor. Ang katahimikan sa mga sandaling iyon ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi, ang munting kislap ng buhay ay tila isang himalang ipinagkaloob ng langit upang pawiin ang bawat luhang ibinuhos ng isang ina. Ang dahan-dahang pagbaba ng balikat ng doktor ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang pakikipagdigma. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagod at kaba, ay biglang lumambot nang tingnan niya si Maria. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting nagdala ng liwanag sa madilim na hallway ng ospital. Ligtas na po ang bata, bulong ng doktor. Ang sariwang platelets na ibinigay ni Senyor Roberto ang naging susi. Tumigil na ang internal bleeding ni Leo at nagsisimula na ring bumalik ang normal na pintig ng kanyang puso. Malayo na siya sa panganib, bagaman kailangan pa niya ng masusing pagmamasid. Sa mga sandaling iyon, ang lakas ni Maria ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga ikbi ng pasasalamat ay kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat luhang pumatak sa malamig na sahig ay tila naghuhugas sa lahat ng pait, takot at pagdurusa na kanyang dinala mula pa sa ilalim ng tulay. Niyakap siya ni Maya. Ang bata ay umiiyak din, ngunit may kasamang ngiti ng pag-asa. Napatingin si Maria kay Roberto. Ang Don ay kasalukuyang nakasandal sa isang silya. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihina, isang payapang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Tumingin si Roberto sa kanyang sariling braso na may benda pa mula sa huling pagkuha ng dugo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Roberto na ang kanyang dugo ay may mas malalim na halaga kaysa sa anumang piraso ng ginto o diamante. Nang maging matatag na ang lagay ni Leo, agad na kumilos si Roberto. Hindi niya hinayaang manatili ang tatlo sa pampublikong ward. Gamit ang kanyang awtoridad,
Inilipat niya sila sa isang pribado at tahimik na silid kung saan ang mga nurse ay bawat minuto ang pag-aalaga. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang plano. Makalipas ang 2 araw, nang makakaupo na si Leo at makakain na ng lugaw, dinala sila ni Roberto sa isang maayos at malinis na condominium sa tapat lamang ng ospital. Ang bawat gamit sa loob ay bago, mula sa malambot na kama hanggang sa mga sariwang pagkain sa loob ng refrigerator. Dito muna kayo mananatili, Maria. Huwag kayong mag-alala sa bayad. Ang mahalaga ay ang kaligtasan nyo, wika ni Roberto habang inilalapag ang ilang supot ng groceries. Senyor, bakit niyo po ginagawa ito? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Pagkatapos po ng lahat ng sinabi ni Ma'am Carmen, baka po lalo lang kayong magkagulo dahil sa amin. Isang matigas na tingin ang ibinigay ni Roberto. Ang gulo ay tapos na, Maria. Ngayon, ako naman ang gagawa ng kwento. Manatili kayo rito, huwag kayong lalabas, at huwag kayong sasagot ng anumang tawag mula sa mansyon. Hayaan niyong ako ang magtapos sa sinimulan ni Carmen. Nang makasigurong ligtas na ang tatlo, dahan-dahang lumabas si Roberto sa condominium. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang sasakyan ay puno ng determinasyon. Ang kanyang panghihina ay napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Sa kanyang bulsa, hinawakan niya ang kwaderno ng mga kasalanan ni Carmen, ang ebidensyang magpapabagsak sa reyna ng dula-dulaan. Nabalik lamang ang diwa ni Roberto nang makarating siya sa harap ng malaking gate ng kanilang mansyon. Ang bawat kanto ng bahay na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila ba nagpapaalala na ngayon sa kanya ng bawat kasinungalingan ng kanyang asawa. Pumasok si Roberto sa loob ng bahay nang walang anumang ingay. Ang bawat hakbang niya sa makinis na marmol ay tila isang babala. Naririnig niya ang boses ni Carmen mula sa itaas, masayang nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan sa telepono. Ipinagmamayabang ang bagong billing bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ay naku, Mare. Alam mo naman si Roberto, hindi makakatanggi sa akin. Isang iyak ko lang, bibigay na yan. Tumatawang wika ni Carmen, ang boses ay puno ng kayabangan. At iyong katulong na magnanakaw? Ayon, malamang ay bulok na sa kalsada, kasama ang mga anak niyang palamunin. Buti nga sa kanila. Napatigil si Roberto sa dulo ng hagdan. Ang bawat salita ni Carmen ay tila isang talsik ng asido sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at mabilis na tinatype ang isang mensahe sa kanyang bangko. Freeze all auxiliary accounts and credit cards linked to Carmen Valderrama. Immediate effect. Pumasok si Roberto sa silid ni Carmen. Ang donya ay agad na napalingon. Ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti nang makita ang asawa. Oh, Roberto, dumating ka na pala. Kamusta ang trabaho? May bago akong gustong ipakita sa iyo. Binili ko kanina sa butik. Wika ni Carmen habang pilit na yumayakap sa asawa. Ngunit sinalubong siya ni Roberto ng isang malamig at walang buhay na tingin. Isang tingin na hindi pa kailanman nakikita ni Carmen sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama. Maghanda ka, Carmen. Magkakaroon tayo ng isang malaking salo-salo sa susunod na linggo. Ang ating anibersaryo, mahinang wika ni Roberto, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Talaga, Roberto? Wow, gagawin nating grandioso ha? Iimbitahan ko ang lahat ng mga kaibigan natin sa high society. Tuwang-tuwang sagot ng Donya. Hindi napapansin ang talim sa mga mata ng kanyang asawa. Oo, Carmen. Iimbitahan natin silang lahat. Pag-ulit ni Roberto. Dahil sa gabing iyon, ipakikita ko sa kanila kung gaano ka talaga kabuti at kamatulungin sa kapwa. Tumalikod si Roberto at lumabas ng silid. Iniwang nakangiti si Carmen sa harap ng salamin, abala sa pagpaplano ng kanyang isusuot. Hindi alam ng Donya na ang bawat detalye ng kanyang karangyaan
ay unti-unti nang ginigiba ng taong dati ay tanging tagapagtanggol niya. Hanggang kailan mananatiling nakangiti ang reyna bago mahulog ang kanyang korona sa putikan? At ano ang gagawin ni Maria kapag hinarap na niya ang taong kumuha ng lahat sa kanya? Ang bawat kislap ng diamante sa leeg ni Carmen ay tila mga patak ng luha ni Maria na naging bato, maningning sa labas, ngunit malamig at matigas ang loob. Ang mansyon ng mga Valderrama ay muling nabuhay sa ingay at liwanag para sa gabi ng kanilang anibersaryo. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang puting bulaklak na ang bango ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga panauhin. Ang mga kristal na chandelier ay naglalabas ng nagniningning na liwanag, tila ba ipinagmamalaki ang yaman ng pamilyang nakatira rito. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon, ang hangin ay mabigat sa tensyon na tanging si Don Roberto lamang ang nakakaalam. Sa kanyang silid, si Doña Carmen ay abala sa harap ng salamin. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na tila sumisimbolo sa kanyang tagumpay at kapangyarihan. Habang isinusuot ang kanyang mga alahas, muling pumasok sa kanyang isip ang nangyari noong nakaraang araw sa mall. "Ma'am, pasensya na po. Pero declined po ang inyong credit card." Ang boses ng sales lady sa butik ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Carmen. Nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin sa alaala ng kahihiyang iyon. "System error lang siguro iyon. Hindi pwedeng maubusan ng pera ang asawa ko." Bulong ni Carmen sa kanyang sarili habang pilit na pinapakalma ang kanyang kalooban. Hindi niya alam na iyon na ang unang piraso ng kanyang imperyo na unti-unti nang gumuho sa utos ni Roberto. Bumaba si Carmen sa malawak na hagdanan nang may ngiti ng isang reyna. Sinalubong siya ng palakpakan at pagbati mula sa kanyang mga kaibigan sa high society. Habang hawak ang isang baso ng champagne, nagsimula na siyang mag-ikot sa mga lamesa. Dala ang kanyang pinakamahusay na sandata, ang kanyang mapanlinlang na dila. Ay naku mga mare, kung alam niyo lang ang stress ko nitong mga nakaraang linggo dahil doon sa katulong naming si Maria. Wika ni Carmen sa grupo ng mga donya na abalang nakikinig. Matapos naming kupkupin at pakainin ang pamilya niya, ninakawan pa ako. Imagine, milyon-milyong halaga ng alahas ang kinuha niya. Pero dahil sa sobrang bait ko, hindi ko na siya ipinakulong. Hinayaan ko na lang siyang umalis kasama ang mga palamunin niyang anak. Ang mga panauhin ay nagpalitan ng mga reaksyon ng gulat at awa para kay Carmen. "Ang bait mo talaga, Carmen. Napaka mapagkumbaba mong tao," sagot ng isa sa kanyang mga kaibigan. Hindi nila alam na bawat salita ni Carmen ay tila isang nakakalasong usok na lumalason sa katotohanan. Habang nagpapakasasa si Carmen sa mga papuri sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at malinis na kondominium, ay nakaupo si Maria sa tabi ng kama ni Leo. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang kanyang mukha ay may kulay na muli, at ang kanyang paghinga ay regular na. Dahan-dahang hinaplos ni Maria ang pisngi ng anak. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng kapayapaan na hindi niya inakalang makukuha pa niya matapos ang impyerno sa ilalim ng tulay. Napatingin si Maria sa kanyang sariling mga kamay. Malinis na ang mga ito, wala na ang uling at dumi, ngunit ang mga galos ay mananatiling paalala ng kanyang laban. Tumingin siya sa bintana kung saan makikita ang liwanag ng mansyon sa di kalayuan. Alam ni Maria na ang gabing ito ay hindi lamang para sa anibersaryo, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Nabalik lamang ang diwa ni Maria nang marinig ang mahinang katok sa pinto. Isang tauhan ni Don Roberto ang dumating para ihatid sila sa mansyon. "Handa na po ba kayo, Mrs. Maria? Hinihintay na po kayo ni Senyor Roberto." Tumango si Maria nang may kasamang determinasyon. "Handa na ako. Para sa mga anak ko, hindi na ako muling tatalikod." Sa mansyon, ang ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos ay naputol nang tumayo si Don Roberto sa gitna ng entablado. Hawak niya ang isang mikropono
Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Tumingin siya kay Carmen na nakatayo sa gilid, kampante at nakangiti, handang tanggapin ang inaasahang regalo at papuri mula sa asawa. Kinuha ni Roberto ang isang kutsara at dahan-dahang tinapik ang kanyang baso. Ang tunog ng bakal na tumama sa kristal ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ni Roberto. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tayo ay naririto para sa isang mahalagang pagtitipon. Ngunit bago ang lahat, may isang tao akong gustong ipakilala sa inyo. Isang tao na naging biktima ng kabutihan na ipinagmamalaki ng pamilyang ito. Napatigil si Carmen. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho nang makita ang dahan-dahang pagbubukas ng malaking pinto ng mansyon. Sino ang papasok sa gitna ng karangyaan? At anong mukha ang ipakikita ni Carmen kapag ang dumi na pilit niyang itinago ay bumulaga sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan? Ang bawat kislap ng kristal sa bulwagan ay tila naging mga matalim na titig na humuhusga sa reynang, unti-unti nang nawawalan ng korona. Ang katahimikang namayani sa malawak na bulwagan ay nakakabingi. Ang mga panauhing kanina lamang ay abala sa tawanan ay tila naging mga estatwa habang nakatingin sa dulo ng hagdanan. Doon, nakatayo si Maria. Suot ang isang simpleng puting blusa. Dinala ang kanyang dangal na tila isang baluti. Sa tabi niya ay si Maya, na ang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang matatag na katotohanan. Roberto, anong ibig sabihin nito? Bakit narito ang magnanakaw na yan? Ang boses ni Carmen ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malamig na kaba na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang ngiti, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang pulang gown. Security! Bakit niyo pinapasok ang mga taong iyan? Paalisin niyo sila. Ngunit walang gumalaw sa mga gwardiya. Nanatili silang nakatayo sa kanilang mga pwesto, ang kanilang mga mata ay nakayuko bilang tanda ng paggalang kay Don Roberto. Huwag kang magmadali, Carmen. Malamig na wika ni Roberto. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang halong emosyon. Sabi mo ay ninakawan ka ni Maria. Sabi mo ay kinuha niya ang diamanteng singsing na regalo ko sa'yo. At dahil doon, itinapon mo sila sa kalsada sa gitna ng bagyo, habang ang anak niya ay naghihingalo. Dahil totoo naman yun, Roberto, oh my God! Bakit mo ba sila pinaniniwalaan? Sigaw ni Carmen. Lumingon siya sa kanyang mga kaibigan para humingi ng suporta. You know me, right? I've been so kind to them. Sa halip na sumagot, dahan-dahang inilabas ni Roberto ang basang kwaderno mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesang kristal. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Carmen. Kasunod nito ay ang isang maliit na piraso ng papel, ang resibo mula sa sanglaan. Ito ba ang kabutihan na sinasabi mo? Tanong ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puot. Ang bawat sentimong sweldo ni Maria na kinaltas mo para pambayad sa utang mo sa sugal? Ang diamanteng singsing na sinasabi mong ninakaw na ikaw mismo ang nagsangla para may pangtaya ka sa kasino? Nagkaroon ng bulungan sa gitna ng mga panauhin. Ang mga tingin ng paghanga kay Carmen ay napalitan ng pandidiri at pagkagulat. Ang reyna ng high society ay tila hubad na nakatayo sa harap ng lahat. Ang bawat kasinungalingan niya ay unti-unting hinuhubad ng katotohanan. Kasinungalingan yan! Gawa-gawa lang yan ng katulong na yan! Hysterical na sigaw ni Carmen. Itinuro niya si Maria nang may nanginginig na daliri. You're a liar, Maria. You want to destroy me because you're jealous of my life. Dito na humakbang si Maria pasulong. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang kumpas ng katarungan. Tumigil siya ilang pulgada mula kay Carmen. Hindi niya itinaas ang kanyang kamay para manampal. Hindi niya kailangang gawin yon.
Ang kanyang presensya ay sapat na para itumba ang hambog na dunya. Hindi ko po gustong sirain ang buhay niyo, Ma'am Carmen. Mahinang wika ni Maria. Ang bawat salita ay malinaw at puno ng pait. Dahil ang totoo, kayo po ang sumira sa sarili niyo noong sandaling talikuran niyo ang inyong konsensya. Ang diamante sa leeg niyo ay maningning, pero ang bawat kislap niyan ay dugo at pawis ko na ninakaw niyo mula sa mga anak ko. Noong gabing itinulak niyo kami sa ulan, hindi niyo lang kami itinapon sa kalsada. Itinapon niyo rin ang inyong pagkatao. Sa gitna ng tensyon, si Maya ay lumapit kay Carmen. Kinuha ng bata ang isang sutlang panyo na nalaglag mula sa kamay ng Donya dahil sa panginginig. Inabot ito ni Maya kay Carmen ng may kalmado at inosenteng mukha. Heto po ang panyo niyo, Ma'am Carmen. Punasan niyo po ang mukha niyo dahil ang bawat luhang inilalabas niyo ngayon ay hindi para sa amin, kundi para sa inyong sarili. Wika ni Maya. Isang payak na pangungusap, ngunit tila isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa natitirang kapalaluan ni Carmen. Enough! Sigaw ni Roberto. Ang kanyang boses ay tila isang lindol na yumanig sa bulwagan. Carmen Valderrama, tapos na ang palabas mo. Ang lahat ng cards mo ay freeze na. Ang sasakyang ginamit mo kanina ay hindi na sayo. At ang bahay na ito? Simula sa gabing ito, wala ka ng karapatang tumapak dito. Attorney, ibigay mo sa kanya ang mga dokumento. Isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit at nag-abot ng isang envelope kay Carmen. Ang salitang annulment at eviction ay malinaw na nakasulat sa itaas nito. Security, ilabas niyo ang babaeng ito. Ngayon din, utos ni Roberto. Hindi! Roberto, you can't do this to me. I'm your wife. Sigaw ni Carmen habang pilit siyang hinahawakan sa braso ng dalawang gwardya. Ang kanyang gown ay nag-usot, ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang mga hiyaw ay tila tunog ng isang taong nawawala sa sarili. Lahat kayo, mga walang utang na loob, papatayin ko kayo. Dinala si Carmen palabas ng mansyon, sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan na ngayon ay abala sa pagkuha ng video at pagbulong-bulong. Nang makarating sila sa malaking gate, ang mga gwardya ay walang awang binitawan ng kanyang braso. Ang malaking bakal na pinto ay sumara ng may malakas na tunog. Ang mismong tunog na narinig ni Maria noong gabing itinapon siya sa ulan. Naiwan si Carmen sa kalsada, nakasuot ng mamahaling gown na ngayon ay nadudumihan na ng alikabok. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila ba ang langit ay muling nakikiramay, ngunit sa pagkakataong ito, ang ulan ay hindi para sa biktima, kundi para sa paglilinis ng dumi na iniwan ng isang sakim na puso. Sa loob ng mansyon, muling naging tahimik. Humarap si Don Roberto kay Maria. Ang bawat panauhin ay nakatingin, habang ang makapangyarihang lalaki ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang dating katulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Maria, Maya, patawarin niyo ako sa aking pagkabulag, bulong ni Roberto. Ang sugat sa balat ay mabilis na naghihilom, ngunit ang sugat sa dangal ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pag-unawa at pagtanggap bago tuluyang maging pilat na lamang ng nakaraan. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng bagong apartment ni Maria ay hindi na katulad ng nakakapaso at malupit na init sa ilalim ng tulay. Ito ay isang malambot at mainit na yakap ng umaga. Tila ba humihingi ng paumanhin ang langit sa lahat ng bagyong pinagdaanan nila. Sa loob ng malinis na kusina, ang bango ng bagong sayang na kanin at ang amoy ng bawang na ginigisa sa kawali ay pumapawi sa anumang lansa ng kanal na pilit na ibinubura ng panahon sa gunita ni Maria. Nakaupo si Don Roberto sa maliit na hapagkainan. Pinapanood ang bawat kilos ni Maria. Ang Don ay hindi na nakasuot ng kanyang mamahaling barong Tagalog. Suot niya ang isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mga mata ay wala na ang talim ng isang negosyante, kundi puno ng isang tahimik na paghanga.
Maria, naitabi ko na ang lahat ng back pay mo sa loob ng 5 taon. Kasama na roon ang lahat ng interes at ang danyos para sa lahat ng nangyari, wika ni Roberto habang inilalagay ang isang tseke sa ibabaw ng lamesa. Gusto ko ring ibigay sa inyo ang isa sa mga bakanting bahay ko sa Greenview para hindi na kayo mangupahan. Napatigil si Maria sa kanyang pagluluto. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga kamay ay pinunasan niya sa kanyang suot na apron. Tumingin siya sa tseke, isang halagang sapat na para mamuhay sila ng marangya habang buhay. Ngunit sa halip na kuhanin ito, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Senyor Roberto, sapat na po sa akin ang paghingi niyo ng tawad at ang pagliligtas niyo sa buhay ni Leo. Iyon po ang pinakamalaking utang na loob na hindi ko mababayaran. Mahinang wika ni Maria. Tatanggapin ko po ang sweldo na pinagtrabahuhan ko dahil pawis ko po iyon. Pero ang bahay at ang sobrang pera, hindi ko po kayang tanggapin. Bakit Maria? Karapatan mo ito. Ninakawan ka ng asawa ko. Pagpupumilit ni Roberto. Dahil gusto ko pong tumayo sa sarili kong mga paa, senyor. Ang boses ni Maria ay puno ng paninindigan. Gusto ko pong makita ng mga anak ko na ang kanilang ina ay hindi lamang nabuhay sa awa, kundi dahil sa sarili niyang lakas. Ayoko na pong matulog sa gabi na iniisip na may kinuha akong hindi ko pinagpaguran. Napatitig si Roberto kay Maria. Sa mga sandaling iyon, mas lalong lumalim ang kanyang respeto sa babaeng ito. Ang dangal ni Maria ay hindi kailanman kayang bilhin ng kanyang yaman. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Maria. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang sandali ng katahimikan kung saan ang pagitan ng amo at katulong ay tuluyan ng naglaho. Kung ganoon, hayaan mong tulungan kita sa ibang paraan, mungkahi ni Roberto. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa balikat ni Maria. Isang magaan at magalang na hawak na nagpadaloy ng isang kakaibang kuryente ng kapanatagan sa puso ng babae. May maliit akong pwesto malapit sa eskwelahan ni Maya. Gamitin mo yon para sa karinderya na pangarap mo. Huwag mong isiping regalo ito. Isipin mong investment ko ito sa isang mahusay na kusinera. Napangiti si Maria. Ang ideyang iyon ay mas matamis kaysa sa anumang halaga ng pera. Salamat po senyor. Iyon po ay tatanggapin ko, pero babayaran ko po ang upa buwan-buwan mula sa kikitain ko. Makalipas ang ilang buwan, ang kusina ni Maria ay naging bukambibig sa buong komunidad. Ang bawat putahe ay niluluto ni Maria ng may pagmamahal. Tila ba bawat sahog ay isang bahagi ng kanyang paghilom. Si Maya ay masayang pumapasok sa eskwelahan, suot ang kanyang malinis na uniforme, habang si Leo ay malusog na muling tumatakbo sa paligid. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpapalimot sa bawat hiyaw ng takot noon sa ilalim ng tulay. Isang hapon, habang nag-aayos si Maria ng kanyang mga paninda, huminto ang isang pamilyar na itim na sasakyan sa tapat ng kanyang karinderya. Bumaba si Don Roberto, bitbit ang isang bungkos ng mga bulaklak at ilang aklat para kay Maya. Mukhang napakabango ng niluluto mo ngayon, Maria. Bati ni Roberto habang nauupo sa isa sa mga bangko. Ang paborito niyo po, senyor. Adobo na may kaunting tamis, tugon ni Maria habang ipinaghahanda ng pagkain ng lalaki. Habang kumakain si Roberto, paminsan-minsan niyang tinitingnan si Maria na abala sa pag-aasikaso sa mga parokyano. May isang kakaibang ningning sa mga mata ni Maria. Isang ningning ng isang babaeng malaya, isang inang nagtagumpay, at isang taong muling nahanap ang kanyang halaga. Nabalik lamang ang diwa ni Maria nang maramdaman niyang lumapit si Roberto sa counter bago ito umalis. Hinawakan ni Roberto ang kamay ni Maria ng sandali. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humaplos sa mga kalyo sa palad ng babae. Salamat, Maria. Salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pagkatao. Bulong ni Roberto bago dahan-dahang binitawan ang kanyang kamay. Napanood ni Maria ang pag-alis ng sasakyan ni Roberto
habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel na liwanag sa langit. Alam ni Maria na ang landas na tatahakin niya ay hindi magiging madali, ngunit wala na siyang takot. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging hamog na nagpapatubong ngayon sa mga binhi ng kanyang bagong simula. Dahan-dahang lumapit si Maria sa pintuan ng kanyang karinderya. Kinuha niya ang maliit na kahoy na karatula na nakasabit sa pinto. Isang mabilis na pagpihit at ang salitang closed ay napalitan ng open. Ang bawat bukas ng kanyang pinto ay isang paanyaya sa mundo na siya ay narito na, hindi na biktima, kundi ang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ang bawat pilat na iniwan ng kahapon ay hindi na tanda ng sakit, kundi isang mapa ng tagumpay na nagpapatunay na ang liwanag ay laging dumarating pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling marinig ang tunog ng pagsasara ng gate ng mansyon ng mga Valderrama para sa isang mapang-aping reyna. Ngayon, ang tunog na mas madalas marinig ay ang masayang tawanan ng mga bata sa harap ng isang maliit, ngunit malinis na kainan na may karatulang kusina ni Maria. Ang bawat piraso ng kahoy sa kainang yon ay tila naging saksi sa pagbangon ng isang inang hindi na muling yuyuko sa kawalang katarungan. Nakaupo si Maria sa isang sulok, pinapanood si Leo na ngayon ay malusog at masiglang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Wala na ang maputlang balat at ang nangingitim na labi ng bata. Pinalitan na ito ng pamumula ng pisngi at mga matang puno ng buhay. Si Maya naman ay abala sa kanyang mga takdang aralin sa isang lamesa. Suot ang kanyang malinis na uniforme na may medalya ng karangalan. Ang bawat tagumpay ng kanyang mga anak ay tila isang haplos sa puso ni Maria. Nagpaparamdam sa kanya na ang bawat patak ng dugo at pawis niya noon sa ilalim ng tulay ay hindi nawalan ng saysay. Nabalik lamang ang diwa ni Maria nang pumasok si Don Roberto sa kanyang kainan. Hindi na ito ang lalaking tila estranghero sa kanyang sariling tahanan. Ang bawat galaw ni Roberto ngayon ay puno ng kababaang loob. Inilapag niya ang isang maliit na balot ng mga prutas sa counter at ngumiti ng tapat kay Maria. Mukhang napakaraming tao ngayon, Maria. Mukhang kailangan mo na ng dagdag na tauhan. Biro ni Roberto habang nauupo sa kanyang paboritong pwesto. Napangiti si Maria habang inilalagay ang mainit na kape sa harap ng lalaki. Sapat na po kami ni Maya, Senyor. Mas masarap pong magtrabaho kapag alam mong galing sa sarili mong pagsisikap ang bawat sentimong kinikita mo. Sa mga sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang malalim na pag-unawa ang namayani sa pagitan nila. Tinanong ni Roberto ang sarili kung napatawad na ba siya ni Maria. Bagaman hindi ito direktang binanggit ng babae, ang paraan ng pagtanggap nito sa kanya, ang kawalan ng pait sa bawat salita, ay sapat na kasagutan. Ang pagpapatawad ni Maria ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang dahan-dahang proseso ng pagpili sa kapayapaan kaysa sa poot. Para kay Roberto, ang kanyang sariling kapayapaan ay nahanap niya sa pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Ang kanyang buhay ay hindi na umiikot sa mga figura ng bank account, kundi sa mga buhay na kanyang nabago. Ang kanyang huling balita tungkol kay Carmen ay hindi maganda. Ang dating donya ay madalas makitang palaboy-laboy sa mga gilid ng kasino, baon sa utang, at iniwasan ng lahat ng kanyang mga pekeng kaibigan. Isang malungkot na kinahantungan para sa isang taong piniling itapon ang kanyang puso para sa karangyaan. Alam mo, Maria, simula ni Roberto, habang tinititigan ng kape, ang pinakamahalagang aral na itinuro mo sa akin ay hindi tungkol sa trabaho, kundi ang katotohanan na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa taas ng bakod ng iyong bahay, kundi sa lawak ng iyong pangunawa sa mga taong nasa labas nito. Ang pananahimik sa harap ng mali ay isang uri rin ng pagkakasala. Tumango si Maria. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kanyang munting kainan. At ang aral naman po para sa akin, Senyor, ay ang huwag mawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay gumagamit ng mga tao katulad nyo para ipakita na ang kabutihan ay laging may paraan para mahanap ang mga taong tapat. Sa paglubog ng araw, dahan-dahang lumabas si Roberto sa kainan. Lumingon siya ng huling sandali at nakita si Maria na niyayakap ang kanyang dalawang anak, isang larawan ng wagas na pag-ibig at tagumpay. Ang bawat alaala ng bagyo at lagnat ay tuluyan ng nabaon sa limot, pinalitan ng isang matatag na pundasyon ng bagong buhay. Ang kusina ni Maria ay nanatiling bukas, hindi lamang para sa mga nagugutom na sikmura, kundi para sa mga pusong naghahanap ng patunay na ang katarungan at pag-asa ay hindi lamang mga salita sa mga aklat, kundi isang katotohanang mararamdaman sa bawat mainit na yakap at tapat na pagdamay.